susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang nagangunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagpapareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang nagangunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ng pagkaaga, kay basin da kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Ang nagangunyan. Diyos mga Sabado ng Panaga mga tugan, welcome po sa programang Anay Ngunyan. Petsa Gis, Buna na Iler on 2014. Di po sa nilingkod, kakamping Alon Riondanga. Ako po si kakamping Nick Motos Jr. Welcome po sa programang Naga Ngunyan. Good morning, partner. Partner, good morning. Taon 2015. Yan. Happy New Year po. Palibasa kay partner na malawig bakit ang doon nakapag-live po mga to. Correct. Welcome po sa programang Naga Ngunyan. Sumuyan, primerong live na edisyon, episode kan Naga Ngunyan. Yan. Kasi po para sa tuyang pasada kan mga bareta. Sa pasada kan mga bareta. Oras ning operasyon kan Business One Stop Shop, mas pinalaba kan City Hall. Formal nang binuksan asing pinuunan kan Lunes ang Business One-Stop Shop o BOSS para sa mga buot mag-apply asin mag-renew kan sa indang mga business permits digdi sa syudad ni Naga. Ngunya na taon, ini mas pinadali nin huli tatulong steps na sanaan sa indang aagihan. Ini ang submit, pay asin claim counter. Buot kaining maging marikas asin maginhawa ang pagproseso kan mga dokumento nin mga negosyante kan syudad. Pag real property tax, ang bintahe, kung nagbayad ka before December 29, tas last day of office, may 20% discount ka sa assessment mo sa real property tax. Pag ngunyan mo na yung babayaran ngayon na January, 10% discount. Tapos ang business taxes man, garo up to January 20 or 21 as mandated by law. After that, may mga penalties na ang mga business taxes. So ano ang kaipuan po sa mga negosyante? Kaipuan po ang audited financial statement. Kaya di na po madipisilan mag-assess ang sa tuyang mga assessor kang business taxes. Kung ano kaya, palaos-laos pa ang mga dokumento deklarado, makakapanoy pa yan sa assessment. Pero kung ito sa indang mga quarterly payments sa BIR, kasi indang mga income taxes, for example, itong gross revenue sila for each quarter, pwede yan i-total na maski mayo pa itong ITR nila, magkakaigwa na ito sing assessment. Duman ibabase ang ang business tax na babayaran nila for this year. Sigun kay Mayor John, lampas 400 milyon ang sa indang target collection digdi sa BOSS. Makakaresibin nin mga souvenir items ang mga enot nga aplikantes nin BOSS. Ini namumugtak sa Naga City People's Hall asin mapadagos hasta Enero 23. Asin para mas pang maasikaso nin husay ang mga ma-renew asin ma-apply nin business asin mayor's permit sa irarom kan Business One-Stop Shop o BOSS 2015, inanunsyo kan alkalde kan syudad sa mga negosyante asin publiko ang mas pinalaba pang schedule of operation kan Business One-Stop Shop. Ang operasyon kan BOSS madurar puon ika-5 hasta 23, 2015. Sa mga aldaw nin Lunes hasta Biyernes, ang BOSS bukas puon alas 8 nin aga hasta alas 9 nin banggi. Bukas man ang BOSS tuyong Sabado asin Domingo asin maako nin mga aplikasyon puon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Pinagirumduman ni City Treasurer Gigi Abunal na ang pag-renew nin Mayor's Permit pakatapos kan Enero 20, igwanan nin penalidad na 25% surcharge asin 2% na penalty. Para sa Anaga Ngunyan News, John Breeze.
Mga youth volunteers yaon sa Naga para maging kaminar ng mga jóvenes na mauot maging misyonero. Yaon ngunyan sa syudad ni Naga ang magkakapirang miyembros kan Youth with a Mission o YWAM na hali pa sa Hawaii, asin Australia, asin maibama na hali sa Cebu. Sinda pinabisto pakatapos kan flag raising ceremony sa Naga City Hall asin nagtaonin courtesy call kay Mayor John Bongat. Ang Youth with a Mission sarong interdenominational as in non-profit Christian missionary organization na nagtataon in training para sa mga buot maging missionaries taon-taon. Ang sa indang training inaabot nin 6 na bulan kung sain sa huring tulong bulan, sinda makikisalak sa sarong komunidad na sa indang mapili. Our stay here, we come from all different nations, and what we want to do is we want to positively impact Naga City and the surrounding areas. We work a lot in the slum areas as well, doing feedings for children who can't really afford, so to speak, proper vitamins and minerals and school supplies and things like that. And we also want to work in the plazas as well to impact some of the youth that kind of hang out in a more positive way and show them how to live their lives a little bit more positively than just sitting around doing nothing, you know? Sinda hali pa sa nasa Tacloban asing matagal nin tulong si Mana digdi sa syudad. Matao sinda nin mga lecture asin halipot na training sa mga kahovenan kan Naga. Well, the air is clean. It's very nice, you know? The air is clean, it's nice. Easy transportation. The people, Bicolano people are so inviting and they're so welcoming, and the Filipino people in general are so hospitable. It's been a very nice stay in Naga for us every time we come back. Pwede man mabisitaan sa inang Facebook page para sa iba pang impormasyon. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze. ASEAN Integration 2015, tigtukang sa sarong forum sa Ateneo de Naga University. Naging sentro ang temang Association of Southeast Asian Nations Integration 2015 kan nakaaging Miyerkules sa pinagsagibong forum sa Ateneo de Naga University kung saan pinagpartisiparan ini kan manaylain na estudyantes, school officials, LGU representative asin iba pang sektor. Si ASEAN Secretariat's Assistant Director of the External Economic Relations Division, Ana Maria Rosario Diaz Robeñol, nangenot sa pagtuokan sa iyang pananaw tungkol sa ASEAN Integration 2015. Kasabay kay ni, ang presentasyon kan Bicol Journal sa pangingenot ni Father Wilmer Joseph Tria, Chief Editor and Publisher sa titulong Bicol Journal, Promise or Premise of an Identity. Actually, iisip mi sa Ateneo na dapat mapag-urulayan ang ASEAN integration. Pero igwa na kitang agreement, pre-agreement with ASEAN. Pero data aram ang mga implications kani, especially sa human resource profession, na aram ta na may ang idea kani na makaigwaning tariff-free na exchange ka mga products, pero other than the products, may implication pa ni sa mga professions. Kaya bako lang na dapat urulayan ni ka mga business sectors, kundi pag-urulayan man ini sa universidad, especialmente para sa mga estudyante, tangani sa saindang pagpili kan sa indang mga career, i-consider ninda ining ASEAN integration. Haloy minang pag-iisip na pag-urulayan ini sa universidad. Nagkataon lang na last year, mga late November, pa-urulay-ulay mi, nakakuha kami ng speaker na Pilipina na nagtatrabaho sa ASEAN as secretary, tapos nagbabakasyon digdi sa Pilipinas. And swerte lang na willing siyang magpadigdi sa Naga, tanganing sa sarong aldaw na pagdigdi niya, may hiras niya ang kaaraman niya sa mga ins and outs kay niyong ASEAN integration. Si Robeñol na nakabase sa Singapore sa Romana Bicolana como ang sa iyang ama na taga Sorsogon. Naging komprehensibo ang nasabing forum sa aktibong partisipasyon kan mga partisipantes. Mention the word ASEAN Economic Community
which was followed by the single market and production base. Everyone, the first thing that would come up to one's mind is the European Union, where 20-something countries are seen as one entity. One can move from one country to another without much restriction. They enjoy several freedoms. And what I want to say today is ASEAN will not be like the European Union. Not yet anyway. And maybe not in my generation, and maybe not in your generation. Para sa Anagangunya News, Jeff Achas. Strategic Performance as in Management System Workshop ipinagsagibo kan gobyerno lokal kan Naga. Sa pag-arangkada kan primerong simana ngunya na taon sa City Hall, ipinagsagibo kan gobyerno lokal ni Naga sa pangingenot ni Alcalde John Bongat ang sarong aldaw na Strategic Performance as in Management System Workshop kan nakaaging Biyernes sa Eurotel. Ini pinagpartisiparan kan mga department heads kan manlain na opisina kan City Hall. Ang workshop nagtutukar na maging evidence-based ang mga performance kan mga empleyado kung saan importante ang gigibuho ng mga documentation na pigmamandato kan Civil Service Commission. Bali ni Strategic Performance Management System Workshop. Saro sa mga gigibuhon na rigdi, mas maging evidence-based sa to yung mga performance. But sabihin may mga documentation, may reporting as required by the Civil Service Commission. So ang mga job description ng mga gabos sa mga empleyado sa City Hall, kay pon ma-review ka mga department heads, tapos kung ano ang mga dapat giribon on a day-to-day basis, weekly, monthly, quarterly, and yearly towards the attainment of defined goals of each office and department. So, ang katuyan kani, para mailing itong kung nagrarani sa goal o igong mga obstacles towards the attainment of goals o ano ang dapat giribon. Inida ko lang katabangan ini para magkaigwan ng division of labor. Tapos magkaigwan ng accountability sa to yung mga empleyado. Sinabi pa ni Bongat na dakulang katabangan ang workshop para maigiya ang manlain na department heads para mapatanos pa ang division of labor as in accountability para sa lambang saro. Well, last year pigpupunan tanan ni, but this year mas ano ang tana, kumbaga mas magiging comprehensive na sa tuyang compliance sa civil service. Presente man sa workshop si Civil Service Commission Human Resource Specialist Jaymar Azagra kan Camarines Sur Provincial Field Office na nagtaunin lecture para sa mga guidelines kan komisyon. Ini personalmente pinag-imbitaran kan syudad. Bali, we are here kasi invited kami ni Mayor as per advised by our provincial director na that the city government of Naga City is having the workshop for the SPMS. So since we are the field office assigned for Camarines Sur, kami yung naatasan. And to represent the director, ako yung binigay nila. And basically, ang role ng Civil Service Commission is to help agencies come up with their strategic performance management system na yun na nga ay required natin sa lahat ng government agencies, whether local government units, state universities and colleges, GOCCs, and gaya sa amin, NGAs, na magkaroon ng in-place na performance management system wherein dun ibibase natin lahat ng outputs and outcomes na nire-require ng isang office. So yun nakaset ang target, saan nakaset ang direksyon ng office. Ang workshop sa SCMS makakatabang sa mga ahensya kan gobyerno tanganing makagibo ng mga strategic performance management system sa lambang opisina. Yes, we already have success indicators each division or department sa local government units. That's one good thing with the government, local governments unit, because we already have templates. We work out yun ang aming provincial director and part of the regional office na
mag-come up with a success indicator na pwede siyang ma-apply sa most of the LGUs kasi nga merong still slight differences in terms of functions ng bawat offices. Depende sa laki at classification ng local government units. Sa entrevista kay City Planning and Development Coordinator Wilfredo Prilles Jr., obheto sa sinabi kaini na ang gabos na departamento asin ang mga operation units kan syudad kaipuhan na makabilog nin office performance, commitment and review na magiging basehan sa pagsukol kan mga promisera ninda. Ini mahihiling kan manehamiento kan syudad sa pagtapos kan taon 2015 na magiging basihan sa pagtaonin mga insentibo sa mga nagtrabaho nin marhay sa City Hall. Panin na ang gabos na departments, opisina, tapos mga operating units ng city, makabilog ng tig-apon na OPCR, itong office performance and document, itong mga commitments nila sa mga taga-naga. Tanganing yung maging basihan sa pag-monitor kung naabot si mga targets, sa inyong mga pangako, kang mag-submit sila ng budget, inagadan sila kang budget office ng mga resulta. So ining dokumentong ini, yun yung magiging basihan sa pagsukol kung si mga pinagpromesa ng resulta talagang na-achieve. So basihan man ini tanganing ang management, kung mahiling kung sa maray, sa maluya, di kung si maluya, pwedeng pakarayon. Tapos by year end, maging basihan sa pag-taoning insentibo sa mga taga-City Hall na nag-perform ng maray. Sinabi pa ni Prilles na ang mga susunod na gigibuhon nakatutok sa mga timelines as in targets dates kunwaring kaipuhan na mag-submit ang kada opisina. May mabago kayang guidelines ang civil service, so i-discuss yan ni Bob. Itong next steps, mas nakatutok ito sa mga timelines, mga target dates. Noong kita dapat mag-submit ng arin. Tanganing malino para sa lambang saro na igawa ng araw kayo ng mga targets. Para sa Anaga Ngunya News, Jeff Achas. University of Santo Tomas Singers, nasa Bicol para sa fundraising concerts. Nag-abot sa Naga kanakaaging Huwebes ang University of Santo Tomas Singers para sa Alethea sarong fundraising concert na pigsagibo sa the 10th Avenue Plaza Hotel kan suodma alas 7 nin Banggi. Sinda bisto sa bilog na kinaban, ninhuli sa saindang tibay. Sinda man nakahakot na nin magkakapirang pag-umaw, arog kang 1995 as in 2010 Choir of the World. Bago ang konsyerto, tigbisita ninda ang City Hall para sa sarong courtesy call kay Mayor John Bongad as in nagtaon ning sarong makapanindog barahibong kanta. Asistensyahan kang Tomasinong Bicolano na sarong organisasyon ng mga Bicolanong alumni kan University of Santo Tomas. Siringman, ang makokolekta sa konsyerto mapapasiring sa saindang organization fund na magagamit sa saindang mga social and civic activities. Ang saindang presentasyon naging matrayumpo ninhuli sa saindang intensive practice na nagpuon pa kan mga inot na aldaw kang Disyembre. Sigon ki Professor Fidel Hiner Calalang Jr. na iyuman ang saindang choral conductor, labi-labing excitement ang namamati kan mga estudyante taan ibadig di first time mag-perform sa syudad ni Naga. Sindayaon at siyan sa Superior Hall kang La Piazza Hotel sa syudad ni Legazpi sa pagpadagos kan saindang Bicol Tour. Para sa Anaga Ngunya News, John Bree. Prosesyon ganitong Nazareno, naging matuninong asin matrayumpo. Sa ika-26 na taon, ginibuliwat ang pagprosesyon kan imahe kan itum na Nazareno kan Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco, kan suodma kasabay kan fiesta sa Quiapo. Ang banal na misa pinanginota ni Most Reverend Rolando J. Tria Terona kan Cáceres. Inipigdayo kan mga deboto bako sa nadigdi sa Naga, kundi sa bilog na probinsya. Sa laog kan siyam na aldaw poon kan Enero 1, ganibo ang novenaryo kada alas 3 nin hapon, asin misa pakatapos na nagpupoon kada alas 5:30 nin hapon.
kang mga nakaaging taon since February 3, 1972 ang inot medyo man na pig procession itong sa ditming image ito for 3 years ito ang pig procession mi so nag-expand so itong samuyang asosasyon and ang mga taong nakikipagsumaro sa nagdadagdag pinagmarahay mi na pagpagibo ning mas takulang image o kaya yun na yan siya na ang nagsa-celebrate kang 26 years anniversary. Ang prosesyon nagpuon sa indang parokya sa Tabuco na nag-agi sa Plaza Quezon, San Francisco Church, Cathedral, pabalik otro sa Tabuco. Para sa Anaga Munya News, John Reese. Sangguniang paglungsod, mas pinakusog ang Student Participation Program. Para sa padagos na pag-inganyo asing pag-imbitar nin partisipasyon sa mga estudyantes, manungod sa mga programa asing proyekto digdi sa syudad ni Naga, magkakaigwanin additional component ang sangguniang panlungsod Student Participation Program na mabibisto sa apod na SP Engage. Kung magigirumduman, ang Student Participation Program sarong programa na kung saan nagtataonin oportunidad sa mga estudyante sa kolehiyo para magdalan asin makaaram kan mga nangyayari tuyong may regular session ang sangguniang panlungsod. Nababa nga ini sa duwang parte, ini ang SP Watch asin SP Forum. Ang SP Watch nagtataonin oportunidad sa mga estudyante na magdalan asin mag-obserba sa mga urulay asin debate kan mga opisyales kang gobyerno lokal sa irarom kang Legislative Department. Pakatapos, magkakaigwanin sarong diskusyon ang kabilugan ng mga estudyante kaiba si Vice Mayor Nelson Legacion asin ang sa iyang kairiba sa konseho. Ini ang ikaduwang parte kang SPP na inaapod na SP Forum na kung saan bukas para magdangog ang mga opisyales sa mga suhestyon asin opinyon kan mga estudyante manunungod sa saindang na pag-urulayan sa sesyon. Ang SP Engage inaprubahan kang petsa 19 kang bulan na Disyembre 2014. Sa entrevista kay Vice Mayor Nelson Legacion, sa iyang ibiniklad ang nakalaog sa programang ini. Digdi sa SP Engage, si mga estudyante tataawanan tanin oportunidad na makapagtaram asin makipag-deliberar sa mga regular member kan sangguniang panlungsod. Pero kay kuha na may mechanics po ini. Iyan ipapaliwanag ta sa mga representatives kan various colleges and universities. Essentially, based on the approved resolution, ang mangyayari iyon na no later than 5 o'clock of Thursday in a given week, mapreparar na po inaapod na preliminary agenda ang sangguniang panlungsod. Duman sa preliminary agenda na ito, nakalista na duman kung ano si mga tutukaron as of 5 o'clock of Thursday. Meaning dahil preliminary agenda siya, pwede pa siyang madagdagan. But we are preparing this in order to let the students, the teachers know kung ano si mga pag-uulayan na naka-schedule na, as in from which they are going to choose kung saan sila ma-participate, kung saan sila mabali sa deliberasyon. Magkakaigwaman in sarong meeting si Vice Alcalde Legacion, kaibaan mga representantes kan mga mapartisipar na eskwelahan na kung saan sa indang pag-uurlayan ang mga mechanics para sa nasabing programa. Tatauanin 5 minuto na preliminary speech ang sarong estudyante na marepresentar sa indang eskwelahan manunungod sa sarong partikular na issue sa agenda. Sigun pa kay Vice, sa indang tatauanin recognition as in commendation, ang estudyante kaibaan sa iyang eskwelahan kung ini makataoning sarong marhay na suhestyon sa sarong resolusyon o ordinansa. Apart from seeking the active participation of every and all citizens or residents of the city of Naga in what we are doing, we are also saying that we do not have the monopoly of knowledge in the way, in the manner by which we run the city government of Naga. Although we have been entrusted by them sa paagi kan election na iyo magpadalagan, but nonetheless, it is a matter of fact na
igwaman ibang mga maray na kaisipan na pwedeng maghali sa kung kiisay man sa mga pag-iriba. And therefore, the city government of Naga, we, Mayor John Bongat, myself as Vice Mayor and Presiding Officer, as well as other members of the Sangguniang Panlungsod, should not close their minds, their eyes to the ideas of other individuals. So, iyo po yan ang nasa likod kung tano ta minarahay kan Sangguniang Panlungsod na mag-adaptar kan araw kayo ni programa as in ibali itong SP Engage. Thank you very much. hopefully maging productive, may marahay na kaabtan ining programa. Para sa Anaga Munya News, John Breeze. Para mas maging magayon ang mga tinampo sa Naga, Thoroughfares Engineering Task Force, pinilo ni Alcalde Bonga. Para mas magkaigwanin organisadong paghiro sa pagpakarahay kan mga tinampo, sidewalks kaibaan mga landscaping, kan mga tagliran kaini, minukna ni Mayor John Bongat ang Thoroughfares Re-Engineering Task Force na pamamayuhan ni First Lady Farah Bongat, kaibaan nagkakapirang pamayo kan mga piling departamento sa lokal na gobyerno ni Naga. Ini pong Thoroughfares Re-Engineering Task Force 1, minukda po ni Mayor John Bongat, tanganing magkaigwaning kami ang mahiling kung ano ang kaipuhan ng mga improvements na pwede mag-ibudigi sa Naga. And then ang concern kani itong mga main thoroughfares kang Naga City, and at the same time ini may 4 main categories na daw natatawan mining pansin. So ini ang landscaping, sidewalks, road safety, and street lights. Sinda matutok sa mga problema arog kang road widening na nakaapekto sa tamang pagpwesto ng mga city lampposts. Sa entrevista kay Mr. Oscar Orozco kan City Environment and Natural Resources Office o ENRO na Human and Executive Officer kan Task Force, sa iyang ipinaabot ang katuyuhan kan nasabing Task Force. Ang katuyuhan, tanganin na pagkaigosinda ni sarong proyekto bago na i-implement na pag-uulayan si itubugang kamuktakan kan si, alam mo, si drainage. Ano iyan na ang mga structure na arog kayan, tigko-consider ba ang DPWH in terms of safety? Halimbawa, ang PWD, ang mga person with disability, kung naglakaw duman o nag-wheelchair duman sa pathwalk, secured ba siya na pagliko? Dahil ba siya ma-aksidente o pagbaba niya duman sa gutter? Sigun pa sa iya, naglalaom si Mayor Bongat na ini magkakaigwanin signifikanteng resulta pakatapos nin 60 Dias para sa dagos-dagos na kaining implementasyon. Ang mga miyembros kan task force nagpasabot kan sa indang suporta sa nasabing programa kan Miyerkules asin opisyal na pinunan na kan nagsunod na aldaw. Sin ini pinapartisiparan kan mga opisina, ang mga members kaini ang CEO, SWMO, GSD para sa pagmantener kan pagpapailaw, yaon man ang PSO, and may coordination din po kami sa mga sa DPWH, yaon man ng MNWD, Kasureco, asin iba pang opisina, para po maayos na inigabos kasi sa pagkakaaram ko, dakol na kalinya ngunya na mga conferences and conventions digdi sa Naga ngunya na 2015, hindi po sa din na pagpahiling na inire-ready ta ang Naga para sa mga bisitang maarabot. Ang mga miyembros may mga importanteng papel sa grupo arog kang City Engineering Office na pwedeng makaasikaso nin clogging kan inlet as in drainage sa syudad. Ang Public Safety Office o PSO iyo matutok sa pagpakarahay kan mga pedestrian lanes as in pagsasaayos kan mga street lights as in traffic lights. In general na pangsyon kang task force matawan tulos atensyon sa mga priority area. Ito sinasabi ko in terms of public safety, in terms of street lighting,
in terms of cleanliness at si beautification. So iyan si mayor na objeto as in function kan si grupo. Para sa Anaga Ngunyan News, John Breeze. Anaga Ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagpapareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Anaga Ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ng pagkaaga, kaibasin da kakampi Alan Leondanga asin kakampi Nick Motos. Anaga Ngunyan. Ma-renew kan sa imong business permit? Ini mas pinadali na. Sundon sa na ang SPC. Submit, pay, claim. Submit. Ipasaan sa indong nasimbagan na application form sa file counter, kaibaan sa indong sedula, barangay clearance, asin iba pang dokumento na yaon sa checklist. Siguruhon na igwang simbag ang mga mandatory fields. Mientras naan sa imong aplikasyon pigpoproseso, magtukaw asin halaton ang test apudon ang sa indong ngaran. Pay. Pag naitao na sa indo ang billing statement, magpasiring na sa payment center na namumugtak sa laog kan City Treasurer's Office asin magbayad kan maninigo sa nang kantidad. Sa pagbayad, tandaan na may counter para sa business taxes asin regulatory fees asin igwama nin suhay na counter para sa pagbayad nin fire code fees. Claim. Matapos magbayad, magpasiring na sa claim counter asin itaoan sa indong resibo para makuhaan sa indong mayor's permit, sanitary permit, business plate, asin sticker. Asin kun kamo saro sa samuyang top 300 early registrants, pwede kamong maka-avail kan raffle asin mag-uli nin mga City Hall merchandise. Diyos ang magbalos sa indong amay asin tamang pagbayad nin buwis. Yan sa Kuyang Wish para sa Satuyang Salo. Pagayunon sa Kapalinigon ang Naga River para pag-abot ng aldaw, maging kaakit-akit ini. Saka maundat ang turismo sa Naga. Sana maging malinig, langaning ang mga parasira, ang madakot tinda malinig ang sira. Susunging malinig ang Satuyang Salo. Nangalinig pagayon sa ako na sira at libreng lakuyan. Sa tuyang pangatamanon asin imantiner ang kalinigan sa sanog na ini, na kung sain, iyo ang nagtataunong paglaom sa satuyang mga Bicolano. Ika, ano ang wish mo para sa sanog? Marikas na legislasyon asin silag na paggugobernar, inian sa tong pinapaurog sa sanggunian. Ini po si Vice Mayor Nelson Ligacion, kaibahan si Mayor Jan Bongat, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panglungsod. Nagtutubod na sa satong pagkakasararo, ang paggobernar mapapakarhay, asin ang buhay kan lambang nagenyo mapapamarhay. Dalanon yato ang SP Naga Live sa Sky Cable TV Channel 6 kada Martes, alas 8 hasta alas 12 din aga, asin basahon ang SP Highlight sa Bicol Mail. May mga informasyon man sa satong website, sp.naga.gov.ph, asin ugang Facebook page, www.facebook.com/spnagacity, para sa komentaryo asin suhestyon. Ipadagos niya to ang satong pakikiaram, pagpapartisipar asin pag-antabay sa mga programa asin pulisiya kan syudad para sa padagos na pag-uswag kan maugmang lugar. Kitang mga syudadano, iyo ang pundasyon asin tunay na yaman kan syudad ni Naga, ang maugmang lugar. Ini po si Councilor Esteban Greg Abunal, kaibahan si Mayor Jan Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, asin ang kabos na miyembros kan sangguniang panlungsod, nagpapaabot kan satong mga programa sa edukasyon. Para sa nasa kindergarten, igwa kitang EduCare na minataong dekalidad na preparasyon asin marhay na pundasyon para sa satong mga kaakian. Sa elementarya asin sekundarya, ang satong Queen asin Sanggawadan program nagtataong asistensya sa nagkukulang-kulang pantustos sa pagpapaeskwela. Nagtutubod man kami na dapat kada pamilya igwaning graduado sa kolehiyo, kaya ang City Tertiary Scholarship Program nagtatabang sa mga mayong pantuition pero marahay na mga kahubinan.
May programa man kita sa mga out of school, maski may edad na, basta porsigidong makatapos ang satong Alternative Learning System Program bukas para magtukdo sa gabos. Ang edukasyon sa tuyang prioridad. Takon gabos na kapag-adal, ang katiusan malalabanan, asin ang progreso sa tung makakamtan. Naga ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagpapareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang naga ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ng pagkaaga, kay basin da kakampi Alan Wilanganga asin kakampi Nick Motos. Ang naga ngunyan. Pagkaaga sa inyo ka boss, partner, mga kampi, ikaw na lang po kitang ng 5 minuto sa programa. Siguro partner, kaparoon talaga, ngunyan po ongoing pa ang boss, ang Business One Stop Shop, ang Business One Stop Shop partner, bukas makita hanggang Domingo, Kasi extended ang oras na. And extended mga tuwang oras. Pag Monday to Friday po, sa tuya pong pagproseso kan mga renewal and mga aplikasyon for business permit sa Naga, pag Monday to Friday mga tugang, that's from 8 o'clock in the morning hanggang po alas 9 ng pagkabanggi. Alagad dito from 5 to 9, alagad dito sa mga bookkeepers. Yeah, mga bookkeepers. Pero partner, data kaya na iiwasan, pati po sa mga individuals, pinag-accommodate na po yan kasi tuyang Business One Stop Shop personnel. And pag Sabado and Domingo, mga tugang, pag Sabado, Domingo, bukas na po kami, Kaya po ngunyan, may mga nagpo-proseso po duman, iyan po from 8 o'clock hanggang alas 5 po ng pagkahapon, Kaya po sa mga negosante na mahal pong panahon na mag-renew, pag weekdays, ini po si panahon para po makapag-proseso po kita and makaiwas po duman sa penalidad, ang isita partner, pag magbayad po kita after January 20, igwa na po yan mga tuwing 25% surcharge and 2% penalty. So, ano lang yung partner, kung magbayad kining kung sa imong business tax na sa 1 million, di gurano na yan. Kaya pa mga tubong, pinamahot po kang gobyerno lokal kang Naga na i-extend ang oras kang pagproseso kung sa inyong mga applications as in pagdagdag kang oras na to include naman ang weekends na nga rin pong mas lalo pa kung mamutaanan ng panahon na makapag-renew kang sa inyong mga lisensya. Yan. And inulit pa ng partner na kung mas earlier ko na, pag-aga po kamo nagbuman, kung dahi pagrabi ang number of people na nag-renew, actually po mga tugang in 1 hour, 2 hours, tapos nang makukuha mo na tulos ang sa imo pong papel. Pero po, rest assured na pagka mo po nagproseso na puun po siguro mga hanggang alauna, makukuha rin doon within the day. Yes. Ang kahirapanin man lang po, i-remind pa lang partner kahirapanin po rin makuha ng sedula, barangay clearance, saka po kung kamo po nag-file sa BIR, darawan lang po sa indong clearance. Pero kung may pong available na clearance, ito lang pong mga quarterly income tax returns. Ang kayo po yung darahon for the year 2014. Iyon po ang hahanapon kasi tayo po mga assessor, kasi tayo po assessment and approval counter. Nanarit po mo talaga na sa indong papel. And siguro doon po man mga tugang, nadara-darahin doon si dating indong kopya kang sanitary permit. Saka fire safety inspection certificate kang last year. And para po mas madali mga tugang, bago po kung mag-file, ipaserok sa po nindong sa indong FSEC, itong fire safety inspection certificate, na dati, sanitary permit, saka po itong sa indong barangay clearance. Yan. Kangarik pong dahil na pag maklaim na po kamukan sa indong mayor's permit, dahil na kamo pabalik-balik, sa runuan na lang po, automatic, kasama pa po ng kopya ang Bureau of Fire at Treasurer's Office. So, ipa-file niyo po yan. Tangali po ang
ang releasing time in 10 minutes ma-release sa indong mayor's permit. Pag iyan po nakadalagan duman sa samuyang claim counter. Yan. Partner, sige mag-asa itong survey ngunyan. Yung partner, kung po na yung opportunity ngunyan para pa isiyunan sa to yung mga kababayan ni Sudad kang naga na nagkakaigo po kita ngunyan ng inaapod na community-based monitoring system or CBMS. Ini po sarong pag enumerate garo census kang gabus ng mga kaharungan sa sudad kang naga. Kung may hiling maririsa po nindo kung yaon na sa barangay nindo ang mga enumerators kang sudad kang naga naka-uniform po sinda asin mapaaram po sinda sa indo asin ini partner ini ibanan man kang mga barangay officials sa ngaring para sa indang pagpaliwanag duman sa mga namamanuan ni sudad kang naga. Sa ngayon po nakatapos na kita ning 4 na barangay, San Francisco, Dinaga, Lerma, Triangulo. Asin na mapuuna po kita sa barangay Tabuco sa mga maabot na aldaw. Ini po ginigibo on ay barangay on ay per barangay basis. Kaya ang sa tuwing mga enumerators po mariresendo naka-uniform sining blue. Asin sa likod may nakalaag na survey team. Ini po pinag-iibanan kan sa tuyang igo kaming mga supervisors na kaibanan kani. Asin from time to time po nakakaiba man ako sa pag-ikot sa barangay. So asahan po nindo na anytime within this first quarter kang 2015 expected po na mabisita ang gabus na harong di sudad kang naga asin na makabali duman sa pagigibong CBMS survey. Ini po mga tugang importanteng maray bako lang sa parte kang mga ciudadano, bako lang sa parte kang gobyerno lokal kang naga, kundi para sa kainteroing purpose kaning survey. Ini po tangaring mas lalong mataanan ning linaw asin na mas lalo tapang maintindihan kung ano talaga ang sitwasyon kang sa tuwing mga namamanuan, ang mga harong, ang mga kaakian. Ini po mga datos na ning nakukolekta ta sa CBMS, iyo po ini ang pinagagamit na basihan kang gobyerno lokal kang naga sa paglatag kang mga programa asin mga inisyatibo para mas lalo pa pong mapauswag, lalo tapang mapa-improve ang sa tuyang pag-deliver kang services partner. And kung ano lang ni partner pa ning opportunity man na impormaran ng publiko kadakala pong Martes sa sesyon po kan Sangguniang Panglungsod pinag-aprobahan na po kan Sangguniang Panglungsod ang labi sa 800 milyones de pesos na annual budget ng syudad 834,694 pesos ini po ang pinag-aprobahan na budget kang syudad. So yun po ang gugulon kagastuson kang syudad sa mga programa, mga aktibidad na para po sa development kasi tuyo pong syudad. As in the cool partner, nakalatag na aktibidad sa mga programa ang gigibon kang gobyerno lokal mo niya na taon 2015. Yan. Kaya ba natin mga tugang pati si Talayang Malidagos na itong waste to energy facility. Yan, saro po yan. Itong paglinig kan sa tuyang dam site. And pag-rebay ka mga street lights into LED. At the same time, pagdagdag ng mga traffic lights. Correct. In particular dyan po sa may magsaysay area, sa corner, sa may intersection Kalibutan, Peña Francia, San Felipe. Bagong bayan. Iyan po bagang mga tuwang. Grabe na ang choke points. Yan. Traffic sites yan. Grabe ang traffic. Traffico. Siring man ini po bagang partner ko yan, palawag ang SM. Maupahan mga tugang halion iyan bagang garo barabirikada ta dyan. Halion na itong barrier. Tanarik pong mas bueno na pero po mabugtak mo yung traffic light dyan po sa lugar na iyan. So magiging parte mga tugang katong sa tuwang local development and economic programs and activities for the year 2015. And antasan siguro kita pa paaram kansog na pinag-iwa po si Piesa kang Nazareno, halos dubli ang iba pa po. Maski nga ni po sa Metro Manila, dubli man, pero yung sudad kang naga, narisa na almost 20,000 participate. Yan. And ang kasunod ka ni partner, yun naman ang Piesta kang Santo Niño. Correct. Sa Otro Domingo. Yun yung mga tugang gibuhon sa January 18. Pero impormahan tara po in advance hanggang sa mga deboto kang Santo Niño. Kung dati po mga tugang ginigibot sa Josiam Roberto Coliseum, ngayon po ang misa mga tugang na pagkahapon, itong antes po kakabagang prosesyon. Gigibuhon po yan sa
sa January 18. January 18 yung mga tugang, sa Domingo, January 18. Ang imahe po sa Santo Niño, pag alas 8:30 din pagkaaga, ipoprosesyon halin sa simbahan, base rin sa City Hall. Yan. Dumaan na po yun matiner hanggang pagkahapon. Pero po itong katawan, itong 9 o'clock hanggang 9 to 2 o'clock in the afternoon, dyan po kagibuhan itong Children's Fair, itong Children's Festival. Medical mission, laro ng lahi, Nutri Nanay, Nutri Ataman, civil registration, para po sa mga kakiyan. Sa mga programa po ng syudad, gibuhan man sa aldaw na yan. Pag alas 4 po din pagkahapon, gigibuhan po ang banal na misa, itong misa konselebrada, dyan po sa may City Hall grounds. Asin po pagkatapos ng misa, mapuna po ang prosesyon halin sa City Hall, sa Atubangan City Hall, mapasirin po kita sa may Taal Avenue, maluwas sa Magsaysay, asin po pasiring na duman sa Immaculada Concepcion. Masalipot lang partner po niya, maikot lang siya. May diktum kayo ba gano'n ang prosesyon halin simbahan, matapos simbahan. Correct. So nagpuning aga, matapos hapon. Yan. And mapagirundom lang partner, actually nakarulay ta suod si Father Gary Adversario, nakikiulay lang na impormaran ng publiko na kung mapabindisyon po na kamo itong mga imahe kan Santo Niño, itong mga imahe kan Santo Niño, lalo na sa misa pagkahapon, duman sa City Hall, duman po sa may City Hall grounds, kung pwede po, dahil na pag-iburugtak si mga Santo Niño duman sa hampang altar. Dapat po dahil kapot-kapot na nindo. Correct. And pag mabindisyon po, sakalang nindo itaas. Saka itaas. Itaasan po. Ang naikot po mga tugang sa Indo, mismo po mga padi. Ngayon po ang mahulit niyo, agwa bindita. Tangarit pong bakong masaro, sa tuya pong pagsalibo kang misa dyan sa City Hall. Saka po, sabi nga na kayong partner, dahil parte ka sa tuyang tradisyon na iwaltak ang imahe. Dapat siyang ipagbugtak lang sa yan. Dapat na kapot-kapot. And bako sa ground. Bako sa daga. Kaya, dapat itong kapot-kapot hindi yan mga tugang. Siring man, mabindisyon sa mga kakian, sa mga pamilya, so dahil naman po kayo puhan mga tugang na magdunok pa inutan. Ang gabos, magruso sa inutan, dahil naman kayo puhan. Madunok po mismo mga padi na, mga ikot. Yan po ang naging kausa minsan kang disgrasya. So yan po mga tugang. Yan po makiulay kang sa tuya pong kura-paroko kang Immaculate Conception. Kaya ginaray po January 18, piyesta kang Santo Niño, prosesyon haling simbahan, alas 8:30 din pagkaaga, may mesa pong alas 4 sa City Hall, din pagkahapon, pagkatapos ng prosesyon, pabalik po sa simbahan. Yan. Pagkatapos mo kayan, pagbalik sa simbahan, may misa ginaray sa simbahan. Sa Concepcion de Caña. So yan po pagirumdom sa mga diboto kan Senyor Santo Niño. So, pwede po na itong partner, nakautan na kita ng basanting programa, ng oras. Pabalos mo sa Pagantabay, sa programa namin niya, sa harap po ni Mayor John Bongat, ni Vice Mayor Nelson Ligacion, kan bilang kasanggulang panglusot niya Naga. Pabalos mo, and Happy New Year to all. Ini po sa inyong kakamping Alan Rendang. Ako po si kakamping Nick Motos Jr. Salamat sa inyong pag-inanyog. Hanggang sa susunod na